Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, okay, alam naman po talaga natin no, na itong mga bobong mga DDS po talaga, gumagawa talaga ng paraan para po mapatalsik si Presidente Bongbong Marcos. Pero hindi po sila nagtatagumpay. Isa po sa mga rason kung bakit hindi sila nagtatagumpay kasi hindi po sila pinapansin ng AFP. Oo. Sino ba naman kasing tanga at matinong tao ang papayag na pag isipakin mo yung presidenteng matino, ipapalit mo baliw? Di ba? Oh. Mga DDS po kasi mga kababayan, hindi po matino yun. May mga saltik sa utak yun. Kaya sila okay lang sa kanila na ang sa presidenteng matino na katulad ni PBBM, tanggalin, ipapalit, baliw na si Sara Duterte. Baliw na, bobo na, di ba? Bobo pa magtagalog, di ba? Bahina pa kokote. Siyempre, itong mga sundalo po natin, matatalino yung mga yan. Alam nila yan na bakit kami papayag natanggalin si PBBM tapos papalit namin pro-China. Di ba? Wag na lang. Basta lalo ngayon mga kababayan, ilo po kay Anthony Clark, maraming salamat po, no? Basta lalo na po mga kababayan, no, ito. May meeting po ata nangyari kahapon, no? Kasama po ni Presidente Bongbong Marcos yung mga kasundaluhan natin. Yan, medyo malabo lang yung picture ko na nakuha, pero ayan yun. Walang yan, galit na galit si ano dito. Galit na galit si Calbong Celis dito. Oo, sigurado yan. Pati yung Romy Pokis dito. Puta, galit na galit din yan si Romy Pokis dito. Nakita niya to? Mga sundalo nakangiti. Nakipag-picture kay PBBM. So, sabi dito, AFP kay PBBM. Ito malupit. We assure you that our soldiers are solid, united in purpose. Pinagtibay ni AFP Sergeant Major Feliciano Lasso kay President Bongbong Marcos ang commitment ng mga sundalo na maging tapat sa kanilang mandato sa konstitusyon. Siniguro ni Rini Lasso na mananatiling apolitical ang kasundaluhan. So pahiya na naman dito mga DDS. Sinabi niya ito kasabay ng idinaos na may hapunan pala, dinner kahapon. Isang araw pala, no? Isang araw. November 28. Oo. So para mas maganda, panoorin natin yung sinabi ng AFP. To personally express our heartfelt appreciation, a simple thank you may not fully capture the depth of our gratitude for your dedication and love for our soldier. But as our return, sir, we assure you that our soldier remain highly professional, disciplined, solid, united in purpose, and undivided in service to the nation. We reaffirm our pledge of unwavering allegiance to the flag, to the Constitution, and to the duly constituted authority, and that is you as our Commander-in-Chief, sir. Wala, bulok ang DDS. Mukhang tanga mga Duterte supporter dito. Wala. And we always full adherence to the rule of law. We continue to advocate for the professionalization of our soldiers and fully support the government's campaign to end internal security challenges and defend our country and any external threats. Uy, grabe ka naman. Sulit. Sulit. Napansin mo pa talaga yun, ha? Pero lagpas ko na nga, eh. We remain apolitical and fully committed to promoting unity among the Filipino people. Our beloved President, sir, our Commander-in-Chief, ang inyong kasundaluhan ay kasama nyo para sa tunay na pagbabago
tungo sa isang bagong Pilipinas. Muli, welcome po sa ating lahat. Wala mga kababayan, wala. So alam nyo mga ka-streetwise, no? Dahil po sa ganyang pangyayari po na nangyari isang araw, no, hindi matanggap ng mga DDS. Siyempre, ano ginawa ng mga DDS, alam nyo ba? Siyempre, ginamit nila yung kanilang yung iisang sandata na wala namang kalatoy-latoy. Binash po nila yung mga sundalo. Kaya kasi mahilig kasi ako magbasa ng mga comment eh. Ako natutuwa kasi ako kapag may mga naasar ng mga DDS. Yan, no? Yan mo, yan na naman, ito na naman, Tipikal na mga bobong mga DDS talaga itong mga to, Paldo sila, Sir Generals. Paldo daw. Ngayon, nambibintang na. Basta DDS po talaga, walang utak. Basta DDS po talaga, sinto-sinto. Basta Duterte supporter, baliw. Yan na, nambibintang na sila. Porket lang ba na sumuporta ang sundalo sa presidente na yun naman talaga ang mandato nila? Paldo na kaagad? Diyan kayo magaling eh. Yung mambibintang nang walang ebidensya. No? Diyan kayo magaling eh. Sa ganyan eh. Alam niyo, mukhang tanga po yung ganyan, yung nambibintang nang walang ebidensya. Grabe. Pero galit na galit sila, di ba? Galit, loyalty check daw muna, di ba? Basta may pera, support, bahala na kayo. May pera naman talaga kasi may mga sweldo yung mga yan. Ang tanong ba sa mga DDS? Pag itong mga sundalo na to, pag sila bumaliktad sa gobyerno, at sila po hindi nanalo sa pinaglalaban nila, papakainin nyo ba sila? Bubuhayin nyo ba sila? Di ba nila alam na Di ba nila alam na kapag ang sundalo nag-akla sa gobyerno, tanggal ka agad sa serbisyo? Di ba? Tingnan nyo nangyari kay Trillanes. Di ba si Trillanes, di ba? Nung nakaklas dito kay Gloria Macapagal Arroyo, sipak sa pakasundalo, tanggal na. Kasi failure nga po yung kudeta nila. Kayo mga bobong mga DDS, kapag ito mga sundalo na to nag-aklas, paano nyo magagarantiya sa kanila? Anong magagarantiyan ninyo? Na kapag sila ay natalo at hindi nanalo sa laban na gusto ninyong gawin nila, mapapakain nyo ba sila? Mabubuhay nyo ba sila? Sarili nyo hindi nyo mapakain. Puta, di ba naghihirap kayo? Di ba sabi ng mga DDS, naghihirap na yung buhay namin ngayon mula nung si Bangagang ang naging presidente. Naghihirap pala kayo eh. Ano magagawa ninyo? Ayun yung nabatas na court martial pa nga, di ba? Di ba? Kasi mga kababayan, kasi ito yung point natin eh. Ito mga sundalo po na to, syempre, ang gusto ng mga yan, seguridad po, ng buhay nila. Di ba? Personal na choice nila yan eh. Di ba? Ano bang mabibigay nila pag sumuporta sila? Ano bang mabibigay nila ng mga DDS? Ano bang benepisyo na makukuha nila? Kapag naniniwala sila kay Eric Celis. Di ba? Ano sabi ni Eric Celis, di ba? Kalbo ako. Tanga-tanga ako. Peking NPA ako. Hindi pala. Ano ba sabi ni Eric Celis? Sabi ni Eric Celis, Armed Forces of the Philippines, AFP, nagsisigawan ng taong bayan. Do your constitutional rights. Di ba? Ang mandato nyo para sa taong bayan, hindi para sa isang tao lamang. Pag ang mga sundalo uto-uto, naniwala kay Eric Celis, di mo kasi silang tanga. Kasi anong guarantee na sila po yung magtatagumpay? Pag sila pumalpak, tanggal sa trabaho yan. Anong gagawin ni Eric Celis? Buti sana kung may ginto yung ulo nun eh. Puta, kapag yung ulo ba ni Eric Celis, kapag hinati mo ba yan, may ginto ba sa loob yan? Puta, iiwanan kayo niyan ni Eric Celis. Walang kwentang tao yan. Di ba? Kung ako, sundalo ako, puta, ba't ako maniniwala sa kalbo na yan? Puta, pag ako natanggal sa trabaho, anong gagawin ng kalbo na yan?
Ayun ba mga DDS, naisip nyo ba yun? Hindi nyo naisip yun. Kasi ang alam nyo lang kasi, druga-druga. Mga kawawa naman kayo, mga buwakan ng ina kayo, druga-druga lang alam ninyo. Wala, hanggang ganyan lang sila, hanggang ganyan lang. Bilib din ako sa kakapalan ng mukha ng mga ito eh. Kahit lantaran na ang korupsyon, support pa rin. Di ba? Nasaan ba utak ninyo? Grabe. Di ko alam kung mga troll to, pero nung chinecheck ko yung mga account, mga totoong account eh. Pasko masagana para sa armed forces of the president. Balato na. Di ba, tinan nyo naman, yung mukha pa lang nito, makakainis na. Altang walang alam, tinan mo, Altang walang alam, Mukha pa lang, Di ba? Hindi ko, pero, well, opinion ng mga sambayan ng Pilipino yan, opinion ng mga DDS yan, karapatan naman nila magbigay ng opinion, pero tanga po yung opinion nila. Tanga po talaga, tanga. Tanga. Di ba? Ako yan sa mga yan. So ngayon mga kababayan, meron pa yan. Ito pa malupit. Ito si Pokis. Ito yung sinasabi ko. Dito ako inis na inis eh. Alam niyo mga kababayan, itong si Pokis na to, retarded AFP pala to. Retarded AFP pala ito. Na ngayon nga po, ang isa sa mga advokasya niya, pababait si PBBM sa pwesto. At ipalit si Sara. Tingnan niyo yung logic niya. Ano pala siya? Air Force pala siya. Air Force pala. Sabi niya dito, ako ay isang piloto. Sasakay ba kayo sa aking eroplano kung ako ay lango sa droga, alak o droga? Sabi yan, Retired General Romeo Pokis. Ako ay isang piloto, sasakay ba kayo sa aking eroplano kung ako ay lango sa alak o droga? Parang hindi sundalo kung sa point dito mga kababayan. Siyempre ako hindi. Ako hindi ako sasakay sa isang piloto na lango sa droga at sa alak. Pero putang ina mo ka, Pokis ka. ang baho na nga ng pangalan mo, Pokis, pero mas Tokis ka eh. Kasi, anong ebidensya mo? Kasi sure naman eh. Ang pinapatamaan niya dito, yung presidente. So, anong ebidensya mo, nabangag yung presidente? Anong ebidensya mo na lang sa alak ang presidente? Sundalo ka pa naman, ganyan ka umasta? Ngayon, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, lahat ng tao, merong merong motivation yan, merong dahilan kung ba't na ginagawa yung mga bagay-bagay. So ako, ni-research ko yan. Ano ba yung motivation ni Anthony Puke? Pokis pala. Anthony. Ano pa? General Pokis, okay. Anthony Puke. Saan ko nakuha yun? Ni-research ko nga po kung ano ba yung motivation ni Romy Pokis kung ba't niya ginagawa ito. Itong paninira sa presidente. So, madali na naman hanapin yan. Sa internet naman lahat yan eh. So, siya pala, appointee ni, hanapin ko na. Hindi ko pala naisama, pero real time hanapin natin. Romeo Pokis. Ito, pakita ko sa inyo. Romeo Pokis. Sino ba yung hayop na yan na bakit gustong-gusto pababain si PBBM? Ay. Ano ba ako? Share screen pala. Ayan, Dali lang hanapin yan. Endang yan, Romeo Pokis. Druga-druga. Nga, druga-druga. Si Romeo Pokis pala mga kababayan, dati pala siyang Air Force. 1981 to 2014, Air Force. Tapos, civilian career mga kababayan, ito during the administration of President Rodrigo Duterte, Pokis was a member of the Board of Director at the Basis Convention and Development Authority, BCDA.
kasama pala siya ni ni Vince Dizon, no, under the office of the president from 2016 to 2018. By August 2018, Pokis was appointed by President Duterte to the board of directors of the Philippine National Oil Company. In April 2022, he was inducted to the board of directors of the Philippine Military Academy Retirees Association, yung PMA-RAI. Oh. So ngayon, mga kababayan, malinaw na. Ito pa lang si Poke, si Pokis pala, ano pala siya? Appointee pala siya ni Digong at nakinabang siya noong panahon ni Digong. So malamang, kumita ng malaki noong panahon ni Digong, kasi kurakot naman noong panahon ni Digong eh. Malamang lang. So, baka lugi na. Oh. So, ayun ang drama niya ngayon. Tanggalin si PBBM, isoksok si Pokis, hindi, ipasok si Sara. Di ba? Malamang ayan. Oo. So, ayun ang motivation. Actually, mga kababayan, no, kung mapapansin nyo nga po, no, lahat po ng mga appointee ni Digong na retired AFP, no, sila rin po yung mga maiingay ngayon. Oo. Maniwala kayo may pakinabang? Maniwala kayong yung ginagawa nila, pakinabang ng taong bayan yan? Ayun ang sinasabi ni Poki na ang ginagawa namin dito, ang makikinabang dito taong bayan. Hindi. Pakinabangan mo yan. Sarili mo yan. Oo. Pokis. Antokis. Yan So kayo mga kababayan, no? So kayo po, no? O, DDS yan, no? Si Poki? DDS yan. Kaya nga. Alam nyo, no? Siya yung nagpapakalat na noong November 16 na rally ng Iglesia ni Cristo na kapag inabot ng 1 milyon yung nagrally, di naman sila mapipigilan. Di ba? Retired na sundalo ka, nasasabi mo sa gobyerno. Alam nyo, dapat mga kababayan sa mga ganyang klaseng mga tao, dapat tinatanggalan ng pensyon yan Tsaka ng Poki, Tsaka ng Pokis pa. Hindi nga seryoso, di ba? Dapat tinatanggalan ng Pokis yan din ng pensyon. Oh. Yan Kaya mga babae, so kayo po, naman sabi nyo nga po dito, sa patuloy na pagsuporta po ng AFP dito po sa ating Presidente Bongbong Marcos. At syempre, dito po nga po sa mga katulad nga po ni Poki, ano bang kailangan gawin dito? Dapat ba tanggalan ng pensyon yung mga yan? Dapat ba kasuhan yung mga yan? Dapat kinakasuhan na yung mga yan Tutusid lang Di ba? O kaya nga takirong yung mga retired pala, na yung front na lang yung meron. Kaya nga sa likod niyan, Pamilya Dutae. May kaso na yan. May kaso. Oo. Yan. Thank you mga kababayan na sa patuloy po na pagsuporta po sa aking munting channel. So, salamat po sa mga nakasama ko po sa live stream natin from the start hanggang matapos. So, ito last topic tayo. Pag-usapan ngayon natin itong last topic natin tungkol po dito sa ICC.